Yun. So hello guys and welcome back once again dito sa aking channel. And dun pala sa mga kahabi natin na nagtatanong kung ilang months ako naglilinis ng filtration system ko dun sa koi pond ko. So ito guys, siguro nasa 3 months old na yung mechanical natin. Hindi ko siya ginalaw. Pero yung biological natin is siguro mag 1 year na yon na hindi ko na nalinisan. Kasi kung healthy lang naman yung koi pond ko and wala namang problema dun sa parameters nila, hindi ko yung ginagalaw. Pwera lang kung merong mga problema, yun, nagre-restart ako ng bio. Pero tingnan nyo guys, napaka dumi. 3 months yan, pero sobrang dumi talaga. Yan. Kaya nagsisisi nga ako nga pinaabot ko pa ng ganito katagal. So mas maganda talaga guys, so maglinis tayo ng filter every 2 weeks or every month. Napaka na yun, solid. Pero yung sa akin 3 months, yun. Pero pag tiningnan mo naman dito guys is kumbaga malinaw yung tubig and talaga, napaka healthy ng koi. And yung lang naman dito guys, yung advantage ko dito is sa ganito kalaking pond, 9 feet by 7 feet by 4 feet yung dimension niya is siyam lang yung laman ng koi pond na to. Kaya hindi sila overcrowded. And kumbaga yung feeding naman ito is 3 times, minsan 4 times yun. Pero kung sasabihin natin na napakaraming laman yan in 3 months, siguro hindi lang ganito yung itsura. Ito yung itsura niya guys, na hindi ko pa na galaw kanina. Tingnan nyo, umakyat talaga yung dumi sa ibabaw ng net natin. So yung filtration system, yung laman ng filter ko guys, ito pang pang low budget lang tayo. So hindi ako gumamit ng drop mat kasi medyo may kamahalan yung drop mat pag yun yung ginamit natin. So ito guys, yung ginamit ko is net lang. Yun. So napakahaba nitong net na to, and yung iba yung mosquito net. Yun. Pinaghihingi ko yun sa mga kapitbahay dito, yung mga mosquito net nila na mga sira-sira na hindi na ginagamit. And then yung ibang mga net, yan, pinanghihingi ko na rin yan. Yung iba is binili ko na. So bumili ako ng net, mga almost 30 meters yung nabili kong net na bago. Diyan yung siya yung ginawa kong filter, and then linagyan ko lang ng talabashil sa itaas para hindi siya amangat. Then, so ito yung biological natin guys. Yung laman naman is yung pinakailalim is lava rock. Tapos lava ring, yan. Lava ring yung pangalawa, and then yung sa pinaka last is ito yung filter wool na tinatawag, para paglabas ng tubig doon pupunta sa pond is napakalinis na and sobrang pinong-pino na talaga. Yon. And ito, dagdag ko na rin yung photos. Yan. So maganda kasi guys maglagay ng plants. For me lang may experience lang kasi nag-absorb din yan ng ammonia. Yun. Kaya napaka-healthy ng koi pond. Yun. So hindi naman sila crowded and okay lang naman yung galawan nila. So siguro kahit 6 months pa siguro ako dito hindi maglinis kasi hindi naman sila overpopulated. Yun. Pero guys, may mga ibang koi keeper din na nagme-message sa akin na maganda nga yung filtration system nila. Yung ginagamit nila is drop mat at saka filter brush, pero malabo pa rin yung tubig after a week or after ilang araw bago sila nag-water change and nagpakain, lumalabo pa rin yung tubig. Siguro guys, yung problema doon is, alam nyo kung bakit hindi balance yung laman ng loob ng pond nyo and then yung filter nyo. Siguro hindi kaya ng filter linisin yung dumi ng isda nyo. Kumbaga palagay natin overpopulated yung pond natin, tapos napakaliit lang ng chamber nyo, kahit drop mat or filter brush yung gamit nyo or lava ring, ano pa yan dyan. So siguro lalabo pa rin yung tubig kasi hindi kaya linisin ng filtration system nyo yung laman ng pond nyo. Yun. Kaya dapat i-balance nyo lang guys kung kaya ba ng filtration system nyo linisin yung dumi ng isda nyo araw-araw, lalo na pag kumbaga power feeding. Yun yung tinatawag natin pag nagpakain tayo 7 times a day. Yun yung problema kasi grabe magtae yung isda natin. So pag maliit lang yung filter natin, mangyayari is lalabo talaga yung tubig. And then ang problema pa dun, pag mahina yung motor na ginagamit natin or yung water pump na gamit natin is mahina, hindi yan maghihigop talaga yung dumi ng isda natin. So mag-aantay pa ng ilang oras bago yan ma-clear yung pond. So dapat kumbaga nyo guys, i-measure nyo kung kaya ba ng pump na to linisin yung ganito karaming dumi araw-araw ng pond. Yung ganun, i-balance nyo. So
magparami kayo ng koi, pero kumbaga laki-lakihan nyo naman yung pan mo or lakihan mo yung pump mo. Kung gusto mo naman na malinis talaga yung pan mo, buhira ka lang mag water change ay maglagay ka lang ng ilang pirasong koi, yung pinaka maganda na sa paningin mo, yung pang collection mo na talaga. So yung mga hindi mo bit na koi, out mo na yan, benta mo na. Yun lang yung masasabi ko dyan sa mga pond na malabo pa rin. Kasi ito lang naman yung sa akin guys, net lang yung nilalagay ko dyan, net. Yan. So, pinupulupot-pulupot ko lang yung net dyan. So, yung purpose kasi ng net, pag pumasok yung tubig dito na galing sa pond, is, i-filter niya yung mga tae ng isda. Yan. So, i-filter niya lahat yan. So, bago siya makaakyat sa taas, malinis na siya bago siya tumawid dito sa kabilang chamber. Yung kabilang chamber ko kasi guys, is, yan yung water pump ko. Kasi dati, dapat naka-label tong chamber natin, pero hindi nakasya dun sa sa may pintuan kung maglalagay pa kami ng isang chamber. Kaya nga ang ginawa ko dito is elevate ko yung third chamber. So andun yung biological filter. So sana yung bio is nasa pangalawa yan. So yung nangyayari sa akin is nasa pangalawa yung water pump, nasa pangatlo yung bio. And ito guys, ganito karami yung net na linalagay ko dito sa aking mechanical chamber. And papakita ko sa inyo mamaya yung talaba na siguro nasa 40 kilo lahat, or basta bili ko dito is isang sako. So yung technique naman dyan guys, pag naglagay kayo ng talaba shell, wag nyo ilagay dyan yung talaba na hindi nababalot. Dapat balutin nyo muna ng net para pag naglinis kayo is kukunin nyo lang na kukunin yung net. Kasi mahirap pag hindi nyo siya binalot. Siguro problema yan pag naglinis kayo, masusugatan yung kamay nyo, or yun yung madadali sa inyo. Mahirap maglinis na hindi nakabalot yung talaba shell. Yun, maganda balutin nyo katulad nito. Yun, ito yung sinasabi ko guys, na balutin nyo ng net yung talaba shell para hindi kayo mahirapan pag naglilinis kayo ng inyong filtration system. Yun, so ito yung discarte ko dito guys sa filter ko. Net sa ilalim, nakapulupot yan, puro net. And then sa itaas, dyan ko ipapatong yung puro na talaba shell para hindi umangat yung screen. And ito nga yung talaba shell is, alam nyo guys, yung purpose nito is magme-maintain siya ng pH level ng tubig natin. Yun. At isa pa to sa nagpapalinaw ng pan natin. So kahit gaano pa kamahal yung filtration system mo dyan, may drop mat ka, filter brush, or ano pa yung ginamit mo, pag wala kang talaba shells, it's useless daw yan guys. So dapat gumamit ka talaga ng talaba shell para ma-maintain mo yung magandang tubig sa koi pond mo. Yun, based on my experience lang guys So hindi tayo ganun ka-expert, pero ika nga ni Mikoy, kung kilala nyo si Mikoy Ponds, yun, manood kayo palagi ng vlog ni Mikoy, and super napaka-helpful ng mga tips na binibigay niya doon. Yun guys, ganito lang kasimple yung setup ng filtration system ko dito. Yun, so nasa second chamber yung water pump ko, kasi nga wala nang space dito. Kung gawin ko pang tatlong chamber yung dito sa ilalim, wala nang space, wala na kaming dadaanan kung lagyan ko pa ng isang chamber. So wag nyo guys kalimutan, maglagay kayo ng takip sa filter nyo. Baka minsan din natin alam is matataihan ng mga daga or mga tuko dyan sa bahay nyo, or anumang posibilidad na mga malaglag dyan sa loob and then bumaho. Yun yung mahirap. So ganito na sila guys ka-healthy after water change and linis ng chamber. Yan, kung makikita natin parang ang saya-saya ng mga alaga natin. Ganun sila guys pag na-refresh. Yun, hanggang dito lang muna guys, and thanks for watching again, and don't forget again to subscribe on my channel.